agad ipinahalam sa akin na nakadugo ko pala ang taong kinamumuhian ko, Nay. Panahon na lang siguro makapagsasabi na tatanggapin ka niya bilang ama. Nabalitaan mo bang nangyari kay Clarissa at Jerome? Kaya ako ginawa yan kasi napahiya naman ako eh. Sino ba talaga yung ama na dinadala mo? Hindi, makinig ka! Ha? Ikaw nga, baboy ka na. Salot ka pa, narinig mo. Ha? Police! Ko! Pinasasaktan ako! Pinatay ni Clarissa ang kaisa-isa mong anak. Pati ako muntik na din patayin. Yun lang ang kailangan mong isipin. Sinabi ho niya sa akin na siya daw ang totoo kong ama. Kung totoo ba ang sinabi niya, tatanggapin mo. Isa kang Gardamonte, Nancy. Si Ralph ang tunay mong ama. Magkaibigan pa noon si Dante at si Nati, buntis na siya kay Ralph. Huwag kang magagalit sa nanay mo, ha? Lalong-lalo na sa tunay mong ama. Ngayon lang niya nalaman ang katotohanan. Wala ka ng kapamilyang iba kundi ang tatay mo na lamang. Pare, bakit ba ikuwing mo ka mas iniwan sa altar kesa ng iwan? Niloko ko ng babae yan. Kaya pala, she was willing to marry me agad. Bro, alam ko she really loved me. I guess she's just using me as a rebound. Wala. So, anong gagawin mo ngayon pag nagkaharap kayo ulit? Ayoko na siya makita. Hindi ko alam anong gagawin ko ngayon. Oh no, speaking of the devil. Pero matagal lang ho akong galit sa kanya. At sa buong pamilya niya. Hindi naman basta-basta mawawala yun porket nalaman ko na siya ang tunay kong ama. Mabait si Ralph. Nancy, mabait siya kahit kay Dante nung una pa man. Lisente siya at hindi siya katulad ng ibang mayayamang matapobre. Siguro, kailangang sanayin mo na yung sarili mo mag-isip ng mabuti sa iba't hindi kung anong akala mong ginagawa nilang masama. Nancy! Sino ba yung kausap mo? Ba't yun naman pinag-uusapan si Ralph Gardamonte? James! Andito ang Sean. James. Buhay-bisita lang. Kain mo muna tayo. What do you want? Jerome, gusto ko sana humingi ng tawad sa'yo. Gusto sana kitang makausap. Sorry, huh? Bakit? Because everything you're doing to me is making me look like a retard? Hmm? Anong klaseng babae ka, Clarissa Gardamonte? Do you realize what the hell you're doing? Huh? Jerome, alam ko naman na nagamit kita. Pero hindi ko naman gustong lukuhin ka. Ikaw pa, ikaw na nga lang yung nagmamalasakit sa akin nung talalikuran ako ng lahat ng mga tao. Everybody that's concerned about you wants to take care of you. You just traumatize them. Ginagago mo? Hmm? I'm scared about trusting or loving anybody because of you. Why don't you just get out of here, huh? Go! Pare, tama na. Pare, tama na. Pare, tama na. She's leaving right now. Clarissa, halika na. Pasensya na sa mga nasabi ni Jerome. Kaya na pa kasi nakainom yun eh. Naiintindihan ko naman siya. Paano ka ba uwi? Sumuot na lang kita? It's okay. Thank you. Nakakasama mo pa ba si Daryl? Si Daryl? Hindi na eh. But alam ko last time kong narinig, sa bahay siya ni Oz. Pero alam ko umalis na rin siya doon dahil nag-away sila eh. But I have a friend na nakita siya sa kalye na lasing nga daw. Okay. Salamat. Kahit may dala siyang pruweba, hindi ako naniwala, James.
Kaya tinanong ko ang Chang dahil siya ang may alam ng buong katotohanan. At sinabi nga niya sa akin na isa nga akong Gardamonte. At tatanggapin mo isa kang Gardamonte? Ha? Kagayahin mo si Clarissa? Si Clarissa nagpapakasasa dyan sa mga mayayaman? Baka nakakalimutan mo, Nancy! Nakakalimutan mo mga ginawa nila sa akin? Ha? Nakakalimutan mo yung mga kahayupang ginawa nila sa akin? Ano ba? James, anak. Anak. Hindi mo naman kailangan ipagdiinan kay Nancy yan eh. Intindihin mo naman ang lagay ng asawa mo. Mahirap din para sa kanyang malaman ng katotohanan. Pinapaalala ko lang kay Nancy, Nay. Madaling makalimot lalo na may panilaw na pera. Clarissa, mahal kita. Mahal na mahal kita. Mahal kita. Ikaw ang buhay ko. Ikaw ang lahat ng lagi ko iniisip. Mahal na mahal kita. Pero ano ako ngayon? Ako na lang mag-isa ngayon. Mahal na mahal kita, Clarissa. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Ayop ka! Daryl? 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 Daryl! Daryl! Daryl, si Clarissa to. Sandali. Dali, alam mo ba may kilala akong Clarissa? Ha? Mukhang pera, mapagsamantala. Walang ibang iniisip kundi sarili niya. Dali. Narinig mo yung sinabi ko? Yung Clarissa ang kilala ko, mukhang pera! Bitiwan mo ko, Daryl. Dali. Bakit? Dapat lang na masaktan ka dahil marami ka nasaktan tao! Naintindihan mo! Ha? Kaya ito ang bagay sa'yo! Halika rito! Tumayo ka rito! Kapal din ang mukha mo, no? May gana ka pang magpakita sa akin, Clarissa? Ha? Kapal din ang mukha mo. Alam mo, Clarissa, wala ko ibang inisip kundi ikaw. Kundi kapakanan mo, kundi sarili mo! Alos pinabayaan ko na nga yung sarili ko eh! Pero ikaw, anong ginawa mo? Ha? Anong ginawa mo sa akin? Tinrato mo ako parang basura! Ginawa mo ako wala kwentang tao! Isa pa, hindi ako laruan! Narinig mo? Hindi ako laruan! Ha? Patawarin mo ko, pare. Patawarin. Ngayon, humingi ka ng patawarin. Kasalanan. Maawa ka sa amin ng anak mo. Ang baby ko. Huwag ka mag-alala doon sa bata. Wala naman nangyaring masama sa kanya. Safe na siya. Pasensya ka na pala sa akin. Pinapatawad mo na ba ako?
Patawarin mo naman ako alang-alang sa batang dinadala ko. Sigurado ka bang ako ang ama ng batang yan? Sigurado ako. Sigurado ako sa sarili ko na ikaw ang ama. Alam mo kasi, kaya naitanong ko, hindi mo na rin maiaalis sa akin na mag-isip na magduda dahil sa mga sinabi mo sa akin noon, mga pinaniwala mo sa akin, mga pinangako mo na hindi naman halos naging totoo. Tapos, halos hindi ka pang makasal kay Jerome. Alam mo, wala na ba ibang mahalaga sa akin, Clarissa, kundi ikaw lang. Marami akong ginawang pinagsisisihan ko, Daryl. Kaya nandito ako ngayon para humingi ng tawad sa'yo. Ngayon, bilang ina ng anak mo, sana bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Ano pa bang kailangan kong gawin, Daryl? Baka gusto mo, pagluto pa kita ng food? Hindi na. Hindi na rin naman ako magtatagal. Alis na rin ako. Aalis. Saan ka naman pupunta? Ano, maglalasing ka na naman? Ano, sisirain mo lang yung buhay mo? Sandali, Clarissa. Bakit mo naman pinakikialamanan kung... ano naman, kung uminom ako, magpakasira ako sa buhay ko? Ang pakialam mo. Yan ba talaga gusto mong gawin? Bakit mo ba ginagawa to, Daryl? Bakit? Dahil nasaktan ka? Okay, wake up to reality, Daryl. Araw-araw, lahat ng tao nasasaktan. Araw-araw may umiiyak. Araw-araw, merong naluloko. Kanya-kanya lang naman tayo ng bigat na dinadala natin sa buhay, di ba? Kaya wala kang excuse para sirain yung buhay mo. Gagawin ko kung ano gusto kong gawin. Sama. Sir, ito, makikita niyo dito na lumaki talaga ang demand for our canned tuna products more than our other canned products. Good. And that is why we're increasing our production para matugunan yung demands ng market. Also, ito po yung report ng additional costing para sa overtime naman po ng mga empleyado. You know what, sir? Right now, I can confidently say na nalagpasan na natin yung target for our product in terms of income. At lahat ng yan dahil kay Clarissa. Anything else? Sir, tungkol naman po dun sa demands ng union. No negotiations. No negotiations? Eh, sir, baka po magwelga ang union. No negotiations, just give them what they want. Noted, sir. Anong nangyari din kay Sir Ralph? Parang hindi niya pinapansin yung mga sinasabi niya. Good news pa naman. Tapos na ba kayo? Alam niyo, kapag naipasa niyo tong sample exam, siguradong ito tong exam ay ipapasa niyo rin. Tingnan niya natin. Oh, walang sagot to. Nakalimutan ko po kasi yung sagot yun. Official residence ng Presidente ng Pilipinas. Malacanang Palace? Ma'am, nakarating na po kayo sa Malacanang Palace? Palasyo po ba yun talaga? Na malaking malaki? Sigurado ako, mas malaki yun dito sa bahay namin.
Paglaki ko, gusto kong tumira sa malaking bahay. Parang palasyo din. May maganda kaming kotse at magiging mayaman kami. Sama ako dyan, sabi ng nanay ko. Basta magsikap ako, yayaman daw ako. Mga anak, hindi ibig sabihin na mahirap tayo, hanggang dito na lang tayo. Wala na tayong pag-asang umasenso. Binigyan tayo ng kakayanan ng Diyos para gamitin yun. Tsaka alam nyo, hindi sa pera ang kaligayahan. Nasaan po, Nay? Nasa puso. Basta kontento ka sa buhay mo. Kahit na meron ka mga anak na katulad nyo na ang pagkakulit-kulit kung ano-ano ang tinatanong sa nanay nila imbis na tinutulungan ng nanay nila sa paninda. Okay na to. Oh, ngayon naman yung math sample exam niyo naman ang sagutan ninyo, ha? Ito naman ang i-review natin yun. Sige na, magsimula ka na. Munina, hindi ka pa pala nakakapirma dito. Ano ba yan? Pirmahan mo na. Kailangan ipadala ko na sa attorney yan eh. You mean pag pinirmahan ko to, null and void ng adoption natin kay Clarissa? Exactly. Hindi na natin anak si Clarissa kaya wala siyang karapatan sa inheritance ng assets natin. So please sign. Nahihirapan ka bang pumirma? Sir, akala ko po ba may sasabihin tayo kay Ma'am Nina kanina? Bakit hindi po tayo pumasok? Okay na. Naisip ko na yung sasabihin ko sa kanya. At lalo ko na-inspire para sa plano ko para sa Clarissang yan. Sisiguraduhin kong mahirap pa yan sa daga. At para kay Daryl, nalalapit na ang katapusan niya. Janice! Oh, kamusta ang buntis? May dala ako sa yung mga prutas. Okay naman ako, kaya lang medyo nahihilo ko pag umaga. Ganun talaga yun. Kumusta naman kayo sa office? Ay, naku, doing good sa lahat ng inspeto. Nag-increase ang sales ng corn tuna. Kaya triple ngayon yung production. Dahil yun sa'yo, naku, salamat. Hindi lang naman dahil sa akin yun eh. Ay, naku, eto pa pala. Alam mo ba, si Sir Ralph, i-increase ang sweldo ng lahat ng empleyado ng Continental Foods. Tapos eto pa, mapopromote na ako! Mapopromote na ako. Nabalita ako, mapopromote na ako. Si Sir Ralph, in-interview niya yung HR tsaka yung mga head ng departments. Humingi siya ng recommendation. Tapos isa ako dun sa nirecommend ng head. Mukhang maganda nga nangyayari sa'yo ha. Tsaka sa opisina na rin. Alam mo, Clarissa, na-realize ko, mabait pala talaga si Sir Ralph. Tsaka napag-isipan ko rin, mas siguro kung hingi ka ng tawad sa kanya, mapagbibigyan ka niya. Basta, kung ano man yung naging kasalanan mo at makita niya na sincere ka talaga sa paghingi ng tawad, pagbibigyan ka niya. Subukan mo lang. Tingnan mo na siguro ngayon. James, halika na. Papaliguan na kita. Kaya ko nang maligo mag-isa eh. Akin yung tuwalya ko. Akin na. Sige, ako na lang mag-ubuhos ng mainit na tubig mo. Halika na. Ah, James! Nancy, ano ba? Ba't ba ang kulit-kulit mo? Sinabi ko naman sa'yo kaya ko, di ba?
naman akong sigawan. Pinagsisilbihan lang naman kita. Umalis ka na nga! Hindi kita kailangan dito, may ligo na ako! Sige na, alis na! Hindi ka ba gutom? Akala ko ba paborito mo yan? Parang wala akong gana eh. Ikaw nga dyan, kanino mo pang hawak yan eh. Wala ka pang binabasa. You know, Ralph, I've been thinking, baka naman, it's a good idea na magbakasyon muna tayo. Baka naman yun ang kailangan natin ngayon. That's a good idea. I'll call Jocelyn and ask her to make arrangements sa travel agent natin. Ralph, bakit ganun? Hindi naman tayo masasamang tao. Pero lahat na lang ng mga pinili nating taong mahalin at pagmalasakitan, puro sakit na lang ang binabalik sa atin. Well, hindi na importante yun. Ang importante, kasama pa rin tayong dalawa. Nabulag ho siya nung pinadukot niyo siya. Kapalit na bawiin ko ang kasong labang sa inyo. Si Clarissa ang may pakana sa pagdukot ng asawa mo. Hindi namin alam ang plano niya, hindi niya sinabi sa amin. Paano kung pinatay niya tayo katulad ng ginawa natin sa kanya? Yung pinagsamantalahan kanya nun, di mo naisip yun? Buong buhay natin, ikaw ang nangarap ng Gardamonte. Wala kang karapatan maghangad sa apelidong Gardamonte dahil ako ang tunay na Gardamonte. Kung gusto mong respetuhin kita bilang ama ko, pagbabayaran mo yung anak-anakan mo! Kung paglisan mo naman ang kapalit, kaya kong abutin ang langit
upang itama ko ang